Alam mo, naisip mo na ba minsan na yung parang finish line na hinahabol natin sa buhay, sa trabaho, o kahit sa spiritual life natin, akala natin pag naabot na yung goal, okay na, check na, tapos na. Pero mapapansin mo, hindi naman tumitigil yung mga hamon, di ba? Tuloy lang ang buhay. Oo, parang walang katapusang karera minsan. Tama. At mula sa mga material na pinag-usapan natin bago ito, parang ang gusto nilang ituro sa atin, tingnan natin ang paglago hindi bilang project na may deadline, Hindi project. kundi isang panghabang buhay na paglalakbay talaga. Isang mahabang lakaran. Yung nga. Pero ang tanong, paano ba yun gagawin? Paano tayo tatagal ng hindi, alam mo yun, nauubos o nawawalan ng gana? Yan yung sisilipin natin na yun. Oo, at malaking bagay yan. Kasi ang kultura natin ngayon, very instant, di ba? Oo, mabilis ang resulta. Gusto natin mabilis. Pero itong mga sources na tinitingnan natin, iba yung turo eh. Ang tunay daw na pagbabago, yung pangmatagalan, parang maraton. Hindi sprint. Hindi talaga sprint. At may malalim na dahilan kung bakit importante yung konsepto ng long obedience, yung matagal na pagsunod sa isang direksyon. Interesting yan. Isa nga sa mga nakakuha ng pansin ko dito ay yung idea ng illusion of instant formation. Yung parang spiritual microwave. Oo, parang ganun. Isang pindot lang, okay na. Transform na agad. Pero binabanggit nga sa mga binasa natin tulad sa Ecclesiastes, may tamang panahon ng Diyos para sa lahat. Hindi natin kontrolado yung timeline niya. Tama. At sa Philippians din, no? Malinaw na siya yung nagsimula, siya rin ang tatapos, hindi tayo. Exactly. Hindi pala tayo ang bida sa sarili nating transformation story. At kung bakit madalas parang ang bagal ng proseso niya. Kasi daw ito ay relasyonal. Hindi siya mechanical. Relasyonal. Paano yun? Hindi siya parang, mekaniko na aayusin lang yung pyesa. Mas parang siyang, isipin mo, hardinero. Okay. Yung nasa John 15. Oo, yung matiyagang nag-aalaga, pumuputol pa nga ng sanga para mas mamunga, dahan-dahan. Gets ko. O kaya yung pastor sa Psalm 23? Eksakto. Yung gumagabay, kasama mo sa lakad. Hindi yung tinutulak ka lang para makarating agad. Ang importante pala, hindi lang yung dulo, kundi yung pananatili. Yung abiding. Oo, yung constant na connection sa kanya habang naglalakad. Okay, gets ko na. Kaya palang emphasis kailangan ng marathon mindset. Parang sa Hebrews, no? Takbuhin natin ng may pagtitiis. Yun. Pagtitiis, endurance. Pero aminin natin, ang hirap tumakbo ng matagal. Ano ba yung mga common na hadlang dito? Yung mga nagpapatigil sa atin minsan. Ay, marami yan. Sinasabi nga rito, una yung parang laging naghahanap ng high. Yung excitement, bagong Yeah. seminar, bagong experience. Oo. Tapos pag wala na yung feeling, lipat na naman. Parang bubuyog lang. Okay, ano pa? Yung pagtalon-talon nga sa kung anong next big thing sa spirituality, walang pinagtatagalan. Walang consistency. Tapos siyempre, yung simpleng pagod lang talaga, yung feeling na parang wala namang nangyayari kahit araw-araw kang nagsisikap. Yung kung araw-araw na faithfulness na nakakapagod minsan. Oo, dyan na pumapasok yung pangangailangan ng tulong na praktikal. Sige, kung marathon ga ito at may mga hadlang na ganyan, ano yung mga practical na tulong? Paano natin masisigurong tuloy-tuloy tayo? Dito na nagiging crucial yung pagkakaroon ng intentional na structure, yung tinatawag na rule of life. Rule of life, parang ang bigat pakinggan. Parang ang daming rules. Hindi naman. Hindi siya listahan ng bawal. Isipin mo siya parang trellis, yung balag na umaalalay sa halaman para tumubo pa itaas. Okay. Support system. Oo, personal mong balangkas na mga gawi na tumutulong sa iyong manatili sa kanya. Mga simpleng bagay lang minsan. Tulad ng... Halimbawa, regular na panalangin. Kahit ilang minuto lang yan. Pagbasa ng salita. Yung sabat, tunay na pamamahinga. Importante yan O nga, at community, no? At community, oo. Hindi ito para maging perfecto ka agad, kundi para may sumusuporta sa paglago mo. Hindi ka nag-iisa. Tapos, kasabay niyan, mahalaga ring kilalanin natin yung tinatawag na spiritual seasons. Seasons. Parang sa weather.
Nga, may panahon ng parang spring, pagtatanim, bagong simula. Okay. May summer, pamumunga, harvest. May autumn, panahon ng pagpuputol, parang pruning. Medyo masakit pero kailangan para sa mas malalim na paglago. Tapos winter. Tapos winter, yung parang tahimik, tila walang nangyayari sa labas pero sa ilalim. Lumalakas yung ugat, panahon ng pahinga at pagpapalakas. Wow, ang ganda nun. So, importante palang malaman kung nasa ang season ka. Oo, para hindi mo pinapressure yung sarili mo. Halimbawa kung nasa winter ka, hindi mo pwedeng pilitin yung sarili mong mamunga gaya ng summer. Kailangan mong mag-adjust. Para maiwasan yung burnout. Tama. Burnout o perfectionism o yung feeling na stagnant ka, kailangan ng regular na self-check kasama ang Diyos. Lord, anong season ko ngayon? Ano ang kailangan kong gawin? Napakagandang pananaw niyan kasi parang nababawasan yung pressure, no? Hindi pala kailangan laging productive in the usual sense. Hindi. Ang mahalaga ay yung pagtanggap kung nasaan ka sa journey at pagtitiwala sa proseso niya. So, ang imbitasyon pala ay makita itong buong paglalakbay bilang kalayaan. Kalayaan nga. Kalayaan mula sa pagmamadali, mula sa pressure na dapat andito na ako, patungo sa, sa kagalakan na lang ng patuloy na pagiging yung becoming who Christ wants you to be. Season by season. Eksakto. Yun ang pinakapunto. At siguro bilang pangwakas na tanong para sa'yo na nakikinig, isang bagay na pwede mong pag-isipan. Ano yun? Kung ang tunay na paglago ay hindi pala nasusukat sa bilis, kundi sa lalim, sa pagtitiis, sa katapatan sa Kanya. Paano nito babaguhin yung paraan mo ng pagharap hindi lang sa mga malalaking desisyon mo sa buhay, kundi pati na rin sa mga maliliit, ordinaryong sandali ng bawat araw mo? Paano magbabago ang tingin mo sa mga yon?